Kung maalala ho ninyo, nagkaroon sila ng press con dito sa Mandaluyong na sila Mike Defensor, Baligod na naman, Ludovica, etc. Garcia. Tapos yung isang ex-security guard ni Saldico na kung ano nang sinasabi. Tapos sinabi na naman na tumanggap ako ng mali-malitang pera sa Mario's Restaurant. Wala namang ganon. I mean, that's really not true. Kasi, after all, wala naman akong flood control. Kahit balik-baliktarin mo ang mundo, halukain mo ang papers, documents sa DPWH, maging sa Cabral files, I was saying yesterday sa press con, my name is not there. Wala akong infrastructure. Since I joined Congress, since I joined the Senate, wala ako ni 5 na government project. Wala akong infrastructure, wala akong flood control, farm to market, etc. None. Yun ang sinabi ko. Kaya, we're filing this with my lawyer, Attorney Balicod, Attorney Barte. So, we're filing this case against kay Baligod, kay Mike Defensor, and the rest of them. Kasi nga, very unfair di ba? It's really, hindi mo pwedeng pabayaan na silent ka. Kaya nga, we let them prove to the court. Kung may ebidensya sila, then so be it. Pero kung walang ebidensya, then lagot sila. Start, wala naman talaga kahit sino pa yung mga pumunta pa roon sa Congress, kung ano-ano mga pinagsasabi na tumanggap ng maleta. Ba't ako tatanggap ng maleta? Wala nga akong flood control. Di sana noong unang hearing pala ng flood control, nandun na yung pangalan ko. Wala man ang name ko sa GAA. Since 2023 when I became a congressman, I joined Senate, wala rin naman ako sa GAA or NEP, Net Expenditure Program. Dapat naka-care off doon. Wala naman akong gano'n. Wala akong infra, wala akong flood control or farm to market roads. Wala, none at all. I didn't get any, even a single centavo from government projects. Wala. Kaya why will I get this so much money from Saldico? Wala naman akong nakuha at all. So, ibig sabihin kung walang say-say itong mga pinagsasabi niya, wala tayong dahilan para magpatawag ng 18 Kaya nga, bakit ewan ko, grandstanding lang yan. So, sabi nga nung attorney ko, sabi ni Attorney Barte, sampahan mo na ng kaso. So, he was the one who advised me, sampahan mo ng kaso kasi mga sinungaling. Ako sana, wala akong plano. Sabi ko, bayaan mo lang, huwag biging balat si Buwis. But Attorney Barte said, no, Sen, sabi niya gano'n, para to makita ng tao na you didn't do anything, you didn't commit anything. At saka parang kahit sino, ituro ng ituro. So, bayaan sila. Pag dahil invento sila ng mga kaso nila, bahala sila sa korte. Korte na ang bahala sa kanila. If you guys notice, this started 2 months ago. Nung lumabas yung may mga survey na yan, presidente, vice-presidente, tapos may nagsabi pa na political analyst na only the Tulfos can beat Sara, maraming nagalit. Wala naman kaming announcement, wala kaming intensyon na magkapatid na tumakbo. Bakit kami lagi, di ba? Bakit na? Can beat, doon nagsimula ito Sabi ko, patay tayo. I talked to my brother, sabi ko, yari tayo dito, tol. And true enough, after a week, kaliwat ka ng banat, mga pangalan. In-expect pa namin, marami pang magkakaso. Isang araw ngayon, baka kasuhan kami ng kung ano-ano mga kaso na dyan. Pati baka jaywalking, kakaso na sa amin, robbery extortion. Kasi hindi uubra itong mga mali-malita dahil wala naman akong tinanggap talagang government project. Wala naman nagsasalita na DPWH District Engineer, Regional Director, o contractor. Wala akong nakakausap na contractor. Sabi niyo po wala po kayong intentions, pero ano ninyo? Meron bang lumalapit na sa inyo for elections? Wala naman, walang lumalapit. Wala rin akong walang akong gustong i-entertain. Kasi nga masalimuot, masakit sa ulo. Ayoko pa pong pumasok sa katatapos lang nung eleksyon di ba? Ay magwa 1 year pa lang ako dito, papasukin ko na naman yung problema na yan. This is all about elections. Too early kasi, yan ang sinasabi namin. Kaya makikiusap na rin ako right now
Huwag nyo na isama yung pangalan namin dyan, natatakbo, natatalo kay ganito. Wala kaming interest. Wala kaming pakialam kung sino man manalo na Pangulo. Kung maging Pangulo, yehe, palakpakan kung sino man yung Pangulo na yan. We will support. Bilang Senador, suportahan natin yung Pangulo na susunod ng Republika. We promise to support as lawmakers. Diba? Pero kami, wag niyo muna isama dyan. Wala ho kaming interest dyan. Presidente, vice-presidente. Pansinin lang ho ninyo, try to recall when did this all start. Umpisa lang naman po ito nung lumabas na yung mga survey na ang tatalo lang kay ganito, mga Tulfo brothers. No, marami hong gustong tumakbo dyan. Yun ho muna ang tirahin ho ninyo. Wag muna kami. There's no factor. Wala po. Bakit ako magbabagong isip? No. Siguro pag wala ng tao sa mundo, then pag wala na, nauubos na lahat ng mga kandidato, yung mga gusto, politiko, then that's the time na kailangan na ng tao. Pero ang dami. You have Sara Duterte, one, di ba? Oh. Marami mga gusto maging vice-presidente. Amy wants to be. Robin Padilla, nagwa-volunteer. Marcoleta. I mean, there's a lot. I mean, Secretary John Vic wants to be president, di ba? Ang daming gusto tumakbo. Senadora Risa Ontiveros wants to be president. Oh, marami. Bakit hindi muna nila tignan yung paligid? Bakit sila tumitigin dun sa labas ng bakod? Wala naman kaming interest. Attorney, sa tingin mo ba itong pagsasampa ng Quiapo para sumagot din ang nagsasampa sa Prater Forum para patunayan? Yes, kasi mahirap kasi yun, alam mo yung free speech does not allow you to simply accuse anybody without legal basis. So, by bringing this to court, nilalagay natin sa tamang forum yung mga akusasyon nila. Alam nyo, the Viber, the Facebook, the social media is not the proper forum. It is the courts, di ba? Yung korte ang magde-decide. Di kung meron siyang, di dalhin niya sa korte. Oh. Di pumunta siya pag pinatawag siya ng fiscal. Pag sa trial, di lumutang siya. Di ilabas lahat nila yung dokumento nila, di ba? I challenge them. Bring it on, di ba? If you have documents, bring it on, di ba? Sabi ko, ako mismo nagsabi, dalhin mo. Lahat ng dokumento, lahat, portfolio, lahat. Lahat ng dokumento, meron ka, mga statement. Pero make sure na yung mga statement ng mga bata mo, suportado ng facts yan. Suportado ng dokumento. Dahil pag hindi, hearsay, di ba? Kesyo nakita ko, kesyo ako nagdala. Baka sa susunod, madamay pa yung angkan namin na pumatay kay Rizal, masama kami dyan, o kay Andres Bonifacio. Hanggang ngayon, di pa na-re-resolve. Baka naman, attorney, beke naman, masama pa kami dyan kay Andres Bonifacio. Yung hearing, so we're satisfied. So, I don't know, we'll just wait and see. I don't want to give any more comments, pero the way this is going, then yung presentation of evidence ng prosecution and then yung mga objections on defense, so far it's going okay. Pumunta doon, akala ko mag-aatin ng Blue Ribbon, nagpa-press con na pala sa taas. How much more the Vice President, di ba? The Vice President can go anywhere she wants, di ba? Being the Vice President of this land. Hindi mo nang pwedeng pigilan yan. Kung yung ordinaryong tao, and then the hearing is open to the public. Lalo na siguro sa kay Vice President, di ba? I don't think so. Bakit magiging disrespectful yun? Karapatan yun. Ayaw niya maganda. Tsaka, number two, she is being represented by a lawyer. Kung walang lawyer, di ba, attorney? It's allowed under the rules. Well, what does the rule say? The rule says that even the impeachable officer would not be forced to appear because they're represented by counsel. That's the rule of the Senate. That's our stand also. I mean, represented siya, di ba? So, walang pilitin mo. I mean, she has all the right. Number two, let's just galangin din natin, di ba? Galangin din natin. Sabi nga, innocent until proven guilty. Give her that, di ba? I mean, I'm not a supporter of BP Sara. Okay? Pero, kung ganito yung gagawin natin, bawal, binastos ang Senado, ginito ganon. Babahayaan lang natin. Let the court decide, di ba? Kung ayaw niya mag-attend, that's fine. May lawyer siya. Kagaya sabi po ng lawyer, hindi naman po pwedeng... Ngayon, kung
representation, iba yun, pero represented siya eh. So pwede siya maglabas-pasok sa Senado, magtambay muna doon. It's okay, sa opisina ng isang mga senador, that's fine. Di ba? Just give it to her. Give it to her. Na, basta masasabi ko lang as a judge, she's innocent until proven guilty.